Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, pati na rin sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at nandito ako ngayon sa sandaling ito ng pananampalataya, ng pakikisama sa inyo. Itong sandali ng panalangin na talaga namang nagpapalakas sa atin. Mga kapatid, tinatanggap ko ang lahat ng komento at namamangha ako. Salamat Panginoon sa patuloy na paglago ng gawaing ito araw-araw. Kabahagi ka nito sa tuwing ibinabahagi mo ang isang panalangin na tulad nito, nagliligtas ka ng mga buhay. Ginagawa mo ang gawain ng Panginoon, amen? Sinabi ni Jesus, manalangin kayo na magpadala ang Diyos ng mas maraming manggagawa dahil malaki ang gawain. Mga kapatid, subukan ninyong isipin ito. Ilang tao ngayon ang naghihirap, ilang tao ngayon ang walang pera para bumili ng tangke ng gas. Walang pera para magbayad ng bill. O kaya naman ay nasa ospital, may sakit, dumaranas ng matinding paghihirap, maraming sakit. Madalas din nating nararanasan at naiisip ito mga kapatid. Paano ako makakaalis sa problemang ito? Ano kaya ang mali sa akin? Pinaparatangan ba ako ng Diyos? Pinaparusahan ba ako ng Diyos dahil sa isang bagay na ginawa ko noon? Madalas nating naiisip ang mga tanong na walang sagot, hindi ba? Madalas, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa sa puso at hindi alam paano ayusin o alisin ang bigat at kawalang laman sa kalooban. Mga kapatid, naniniwala ako ngayong araw ay malalim na mangungusap ang Diyos sa inyo. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng mas malinaw na sagot tungkol sa pinagdadaanan mo. At kahit na hindi mo pa makuha ang sagot na iyon. Pero sapat na ang kapayapaang bigay ng Diyos, isang kapayapaang hindi alam ng mundo, mga kapatid. Sa maraming taon, naranasan ko ang iba't ibang disyerto. At lahat ng iyon ay pahintulot ng Diyos para ngayon ay magawa kong aliwin kayo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Aliwin gamit ang mga salitang nagbibigay lakas mula sa Biblia. Lahat ng ito ay dahil una, pinalakas ako ng Diyos at sinasabi sa Biblia sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 1. Nauna tayong aliwin ng Diyos sa lahat ng ating mga pagsubok para pagkatapos ay maaliw din natin ang ating mga kapatid gamit ang parehong kaaliwan na natanggap natin. Palagi kong binabahagi dito ang aking mga karanasan sa lambak at disyertong dinaanan ko para palakasin ka at ipakita na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Amen? Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano kabuti ang mga plano niya, mga kaisipan ng kapayapaan at kabutihan para sa iyo, madalas sana mas maniniwala ka at mas kaunti ang pagdududa mo. Mga kapatid, masyado tayong nakatuon sa mga problema at pagsubok kaya nakakalimutan nating tumingin kay Jesus. At ano ang nangyayari? Tulad ni Apostol Pedro, nagsimulang lumubog nang tumingin siya sa bagyo. Noong sandaling iyon, nagsimulang lumubog si Pedro at kinailangan pa niyang lumubog bago siya tumingin kay Jesus sa wakas. At pagkatapos ay sumigaw siya, Jesus, tulungan mo ako, Guro, tulong! At agad na iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at tinulungan si Pedro. Sa parehong paraan, tutulungan kanya kapatid. Kung magtitiwala ka at tatawag kay Jesus, gagawa siya ng isang pambihirang himala. Amen? Bago magsimula, gusto ko munang basahin ang isang talata. Bago ang lahat, paki-subscribe po sa aking channel. Madali at libre lang, pindutin ang mag-subscribe button at ang kampanilya sa tabi nito. Mahalagang i-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Ayos ba? Mapapansin mo sa ibaba ng video, sa gitna may button na maging miyembro. Dito pumapasok ang mga miyembro ng channel ko. Sa pamamagitan ng maliit na halaga kada buwan, makakatulong ka sa iba't ibang mga institusyon ng kawanggawa. 10 institusyon na ang natutulungan. At ang mga maliit na halagang ito ay nagbibigay ng malaking pagbabago sa buhay ng mga batang nangangailangan sa Afrika, Pilipinas sa Hilagang Silangan, maraming naaabot na tao para sa kaluwalhatian ng Diyos. Haleluya mga kapatid! Nais kong magbasa kasama kayo! 3 talata ito sa Mateo Kabanata 23 mula 1 hanggang 4. Pakinggan ninyong mabuti ang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga guro ng batas at ang mga Pariseo ang umupo bilang mga opisyal na tagapagpaliwanag ng batas ni Moises. Gawin ninyo ang lahat ng kanilang sinasabi at sundin sila, ngunit huwag tularan ang ginagawa nila, dahil hindi nila isinasagawa ang itinuturo nila.
Pinapahirapan nila ang mga tao sa pamamagitan ng mga hindi matiis na hinihingi at ni hindi man lang nila tinutulungan ang mga tao upang gumaan ang kanilang pasanin. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Binabasa ko ito ngayon at napaisip ako, alam nyo ba kung ilang tao mga kapatid ang nasa loob ng mga simbahan o kahit sa labas? Ilang tao ang kagaya ng mga tagapagturo ng batas at pariseyo noong panahon ni Jesus? Hindi ba totoo? Sila yung mga taong maraming alam tungkol sa salita ng Diyos, mga taong kabisado ang mga talata sa Biblia. Sila yung magagaling magsalita, magaling magsermon sa iba, magbigay ng babala sa ibang tao, pero sila mismo ay hindi nila isinasabuhay ang kanilang sinasabi. Mga kapatid, may mga taong maraming alam sa Biblia. Sabi ni Jesus, sundin ninyo ang turo nila, pero huwag tularan ang gawa nila dahil hindi nila isinasagawa ang salita. Narinig lang niya ito sa iba, wala silang sariling karanasan. Amen? Sabi sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero, mga kapatid, ang gusto kong bigyang diin ngayon sa inyo ay tungkol dito. Alam ninyo, may mga taong lumalapit sa atin kapag tayo'y nahihirapan, sinusubok o nasa gitna ng disyerto. At parang meron silang hindi matiis na ugali, alam mo yung laging gusto nilang may solusyon. Parang iniisip nila na ang mga problema natin ay nasusolusyonan, na parang nagsosolve ka lang ng problema sa matematika. Alam mo yon? At ano nangyayari? Lagi silang may pananaw, revelasyon o mensahe mula sa Diyos. Alam mo yon? Parang ang dali-dali lang daw lutasin ang mga problema natin, na parang kailangan nilang laging may solusyon, may sagot. Mga kapatid, gusto ko rin sana, pero alam kong malayo ang realidad doon. Madalas, mas marami pa tayong tanong kaysa sagot. Mas marami pa tayong paghihirap at pagkabalisa kaysa ginhawa sa ating kaluluwa. Totoo naman mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi magagamit ng Diyos ang iba sa gitna ng ating pagdurusa. Alam ko na sa paglalakbay ko, ginamit ng Diyos ang mga tao para mapalapit ako sa Kanya. Minsan naalala ko nasa simbahan ako, sobrang lungkot at wasak. Alam mo yon? Nasa balon ako sa disyerto, puno ng problema ang buhay ko. Sa dulo ng pagsamba, gusto ko sanang makausap ng Diyos, pero hindi siya nagsalita. Dumating na yung oras ng salita at papuri at naisip ko, hindi pa ngayon, pero magpapatuloy akong magtiwala sa Diyos. May ate na lumapit mula sa likod ng simbahan mga kapatid. Lumapit siya at nagsalita ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, na nagbigay talaga sa akin ng malaking kaaliwan. At sinabi niya, tingnan mo, ipinakita sa akin ni Jesus na ikaw ngayon ay malungkot. Nararamdaman mong ganyan. Ano? At nagsimula siyang magsalita. Alam mo, ng mga bagay na ako lang ang nakakaalam, mga kapatid, talagang nakapagbigay iyon sa akin ng malaking kaaliwan. Alam mo yon? Naniniwala ako sa pahayag at na ginagamit ng Diyos ang mga tao ayon sa Biblia. Pero gusto ko ngayong pag-usapan ang mga taong ito. May mga taong akala mabilis nilang masosolusyonan ang mga problema natin, pero hindi ganoon kadali ang lahat. Naalala ko ngayon si Propetang Job. Si Job ay labis na nagdurusa. Nawala ang kanyang mga anak, nawala pati ang tiwala ng kanyang asawa, nawala lahat ng kanyang ari-arian at pati na rin ang kanyang kalusugan. At sinabi sa Biblia na may 3 kaibigan siyang dumating kay Job at nagsimulang magsabi kay Job, alam namin kung bakit ka dumadaan sa ganito. Naintindihan na namin ang sagot ng Diyos, kaya ka dumadaan sa ganito. Dahil sa isang bahagi ng buhay mo, ikaw ay nagkakasala, may ginagawa kang mali mga kapatid, yung mga lalaking iyon. Gusto nilang magkaroon ng sagot. Gusto nilang ipakita na nakikiramay sila kay Job. Pero sa totoo lang, lalo lang nilang pinasama ang sitwasyon. Si Job, siguradong labis siyang naapektuhan at nayanig. Sabi sa Biblia, ibinalik ng Diyos ang kapalaran ni Job at binago ang buhay niya. Nang ipinagdasal niya ang kanyang mga kaibigan, tingnan niyo yon, mga kapatid. Si Job ang nangangailangan ng dasal, pero ginawa pa rin ng Diyos na siya ang magdasal para sa kanyang mga kaibigan. Hinipo ng Diyos ang puso niya at binago ang kwento ng buhay niya. Amen. Madalas mga kapatid, tayo ay nadidepress at hindi maganda ang pakiramdam, kaya kailangan natin ng salita. Doon, lalapit ang Diyos sa atin. Hihipo siya sa ating puso at sasabihin, ipagdasal mo o puntahan ang taong iyon. Ibigay ang salita ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay hindi maipaliwanag at hindi natin kayang malaman lahat ng gawa niya. Kaya, ito ang gusto kong iparating sa iyo. Dahil alam ko na may mga tao na minsan ay nakahahadlang sa iyong paglago, sa iyong pakikibaka, sa iyong mga problema. Sa halip na tumulong, ipagdasal mo na lang sila. Tama, naalala ko si Jesus dito.
Si Jesus ay nasa krus at sinasabi ng mga tao, kung tunay kang mahal ng Diyos, hindi ka sana nandyan. Bumaba ka sa krus kung tunay kang anak ng Diyos. Laging may nanunumbat, ano ang ginawa ni Jesus? Simple lang siyang nanalangin sa Ama at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, madalas kailangan din nating ipagdasal ang ganitong panalangin. Hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa at kailangan nating magkaroon ng habag at awa para sa kanila. Amen? Kaya mga kapatid, may mga lumalapit at nagtatanong, Uy, wala ka bang pananampalataya? O hindi ka dapat ganyan? Isipin niyo ang kalagayan ko bilang pastor, laging matatag, nagdadasal at nagbibigay lakas ng loob. May mga pagkakataon mga kapatid na pakiramdam kong mahina ako at gusto kong umiyak. Isa itong matinding espiritual na laban. Ginagawa ng dyablo ang lahat para hadlangan ang gawain dito. At mahigit 10 taon na akong narito mga kapatid na nagdadala ng salita ng Diyos araw-araw. Sa tingin mo ba masaya ang dyablo? Nagagalit siya pero talunan siya sa pangalan ni Jesus. At ako, pati na rin sa buhay mo. Walang kapangyarihan ang dyablo. May gusto lang akong sabihin mga kapatid. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan sa mga problema. Hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan sa mga pagsubok. Pero ibig sabihin nito na naniniwala ka na walang makakapaghiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Walang makakapigil sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Walang makakaagaw sa iyo mula sa mga kamay ni Jesus. At iyon din ang tiwala ko. Kapag may lumapit at nagsabi, Pastor, wala ka bang pananampalataya? Ayaw mo bang magdasal o magbasa ng Biblia? Sinasabi ko, kapatid, pareho tayo. Ngayon nasa disyerto man ako, bukas itatayo ako ng Diyos. Nandito ako ngayon mga kapatid, para sabihin ito sa inyo. Oo, itinataas at nire-restore ng Diyos ang ating lakas, pananampalataya at pag-asa kapag sa Kanya tayo umaasa. Amen? Luwalhati sa Diyos. Tingnan mo, hihilingin ko lang sa iyo ngayon na ibahagi mo ang panalangin na ito. Ang mensaheng ito, magdarasal tayo ngayon, gusto kitang ipagdasal. Dinala ko na ang langis ng pagpapahid ayon sa utos ng Espiritu Santo. Gusto kitang pahiran kahit malayo ka, naniniwala ako na walang hadlang ang kapangyarihan ng panalangin. Kung ikaw ay may sakit sa iyong katawan, hinihiling ko na ilagay mo ang iyong kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, kahit saan man iyon. Maaaring sa iyong ulo, sa iyong likod o sa iyong tiyan. Ilagay mo ang kamay mo sa pananampalataya o humingi ng tulong at ako'y iuunat ko ngayon ang aking mga kamay. At naniniwala ako mga kapatid sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na higit sa lahat ng pangalan, higit sa pangalan ng mga sakit, ng kabiguan, ng kasinungalingan, ang pangalan ni Jesus ay higit sa lahat. Maniwala ka sa pananampalataya, gagaling at marerestore ka ngayon. Sa ngalan ni Jesus, manalangin tayo. Iuunat ko ang kamay ko, ipikit mo ang mata mo at ibahagi ito. Iligtas natin ang buhay sa ngalan ni Jesus. Luwalhati sa Diyos Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit sa iyong banal at kamanghamanghang presensya sa sandaling ito. O Diyos, pinupuri kita Ama para sa makapangyarihang salitang labis na tumimo sa aming puso. Ama, salamat sa hangin na aming nilalanghap. Salamat aking Diyos dahil hanggang ngayon ay inaalalayan mo kami. Napakabuti aking Diyos, marinig ang iyong salita araw-araw sa umaga't gabi kong panalangin at makibahagi sa pakikisama kasama ang mga kapatid. Ang gawaing ito, aking Ama, ay nagmula sa iyong puso. Hindi ito bunga ng aking imahinasyon, kundi ito ay layunin ng Panginoon. Hinihiling ko, Diyos, pagpalain at pagalingin mo ang aking mga kapatid, Panginoon Jesus. Lahat ng sugat at sakit, iniunat ko ang kamay ko at humihiling sa iyo, Jesus. Gumawa ka ng himala para marinig ko ang mga patotoo. Ama, tungkol sa gagawin ng Panginoon ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, nananalangin ako, aking Ama, para sa taong ito na may mga sakit, panlabas na sakit, sakit sa katawan, pati na rin sakit sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. O Jesus, nananalangin ako sa iyong pangalan para sa babaeng nais magkaanak ngunit hindi magkaanak. Sa pangalan ni Jesus, pinalalaya ko ang sinapupunan at hinihiling na gawing masaya si babae bilang ina ng mga anak. O Panginoong Jesus, ipinapanalangin ko rin ang taong may sakit sa kaluluwa, nakakaramdam ng lungkot at pag-iisa. Jesus, ihanda mo ang isang lalaking makadiyos para sa babaeng ito.
ihanda mo ang isang babaeng makadiyos para sa lalaking ito. Panginoon, ipagkaloob mo ang hangarin ng aming puso at huwag mo kaming hayaang maging malungkot at walang pag-asa, Ama ko. Nais naming mamuhay sa pananampalataya at dahil dito, Diyos ko, kami ay bumabangon mula sa aming pinagdadaanan. Luluwalhatiin ka namin, Ama ko, at makikita ng marami ang gawa ng Panginoon sa aming buhay, kaya't kikilalanin at luluwalhatiin din nila ang iyong banal na pangalan. O Jesus, salamat sa salitang ito at panalangin, hinihiling ko rin ito sa iyo, Ama ko. Naway makarating ang mga panalangin ito sa mas marami pang tao. Naway mas marami pang buhay ang maabot ng iyong pag-ibig, ng iyong kamangha-manghang presensya. Jesus, hindi kami karapat-dapat. Wala kaming nararapatang anuman. Kaya humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Nakikiusap kami, Ama, ng iyong biyaya, tulad ng nangyari kay Apostol Pedro na nagsimulang lumubog sa ibabaw ng tubig. Kami rin, Ama, madalas kaming nanghihina at nagsisimulang malunod. Malunod sa mga problema, sa mga pagsubok, mga bayarin na kailangang bayaran, mga problema sa mag-asawa, mga problema sa pamilya. Jesus, maawa ka, Panginoon. Selyuhan mo ang panalangin ito, Ama, ng iyong pagpapala, ng iyong presensya. Kailangan namin, Ama, ang iyong biyaya at pabor. Manatili ka sa amin, Ama, ngayon at magpakailanman. Naway manatili kaming matatag sa kampanyang ito ng panalangin, araw at gabi. At naway mapalakas kami sa iyong presensya at sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na, Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.